Another day, another blessing, and for today, pumunta kami sa supplier namin ng solar para makapag-seminar at magbayad. Sa dami ng distributor at nagbebenta ng solar, kailangan talaga na maging mapanuri ka at pag-isipan mabuti sino at saan ka kukuha ng mga materials. Sa labor naman kasi, andyan naman si Boss Maze at si Foreman Louie, sayang naman ang training nila ng electrical kung hindi maa-actual. Proper training and seminar kailangan talaga lalo na sa pagpasok ng gantong pag-install ng solar panels. Para sa mga clients namin na nagpapahuwim improvement na gusto only ang aircon at syempre makatipid. Isa din kasi sa mga kailangan natin sa buhay, lalo na yung mga mahilig sa aircon. Uy, aminin nyo, yung mga nakaka-LL na o nakakaluwag-luwag sa buhay, di na kayo sanay, hindi naka-aircon kahit maulan. So work hard na lang, di ba, para may pambayad ng kuryente. Na-deliver na pala the next day yung mga materyales. Syempre, aakyat ng bubong. Isa yan sa napakahirap gawin kaya sa mga nagsasabi, bakit ang mahal o ganito lang naman ang ikakabit sa bubong. Hello, ako nga di makakyat sa bubong. Kaya kasama sa binabayaran natin ang hirap sa pag-akyat, lalo na yung safety. Kapag nahulog ba sila, kasama ba yun sa binayaran? Syempre naman po. Kaya nga, kapag naulan, sabi ko, wag magbubong. At kapag nadulas sila, baka mapaano pa. Kaya work smart and safety first. Maaga sila nag-install ng solar panels. As early as 6 a.m., kailangan naakyat na ng bubong. Ang sakit kasi sa ulo kapag nabutan ka ng tanghali. Dapat walang ulan kapag nag-install ng solar panels. Kaya always check the weather bago kayo magpa-install ng solar panels. Sa pagpapa-install ng solar panels, para malaman ilang kilowatt ang kailangan sa inyong bahay, kailangan malaman mga appliances na malakas magkonsumo ng kuryente. Tapos, kapag nakuha na lahat ng appliances na nakakakonsumo ng energy, magsasuggest po kami ng kilowatt na kailangan sa inyong household. May mga options naman po, lalo na kung hindi pa kaya ng budget ang battery. Hindi po porket may solar panels ay zero billing. Diyan po papasok ang battery na isa sa mga may kamahalan bukod sa battery, yung inverter na tinatawag na magko-convert ng DC to AC. Yung AC ay yung papasok sa bahay nyo. Yung DC, yun po ang battery. Kaya kailangan ng inverter na kasama sa solar package. Mamaya ipapaliwanag ni Boss Space kung bakit kailangan ng battery kapag nagpa-solar kayo. Pwede naman daw wala pero sa araw o sa umaga lang only gamit ng kuryente. Pagdating sa gabi at wala ng energy stored sa solar panels nyo, kukonsumo na siya ng kuryente lalo na kung marami kayong aircon. Dito pala yung bill namin ngayon. Tingnan natin next month kung bababa. Mag-open na kasi ang Balay ni Bonita staycation, nasa Airbnb na rin kami. Kaya may mga nagbubook na kasi may swimming pool and malapit lang. Kaya lang kailangan na talaga namin mag-operate lalo na itong bagong gawan bahay namin para syempre naman 'di ba ma-enjoy natin. Ito yung battery, ito yung harvest. May malalaman mo daw kung ilang watts yung hina-harvest niya. Kasi ito yung sa inverter, ito yun, yung inverter ito yun. Ito yung battery. Ito yung bahay, ito yung pinukonsumo niya, yan. Ito yung sa Meralco, yan. Pero ngayon wala siyang pinukonsumo sa Meralco kasi ang battery natin is meron pa. Ayan, 48%. Yan. So bukas, i-update ko kayo kung ilang watts yung na-harvest niya, na ilang kilowatt yung na-harvest niya dito. Yan. Yan, yung kuryente sa umaga, kahit mag-unlimited kayo sa umaga, ganyan hanggang sa gabi, basta yung battery mo, full charge. Ito naman kaya nang patakbuhin yung aircon, yung ref, hanggang buong gabi. Dalawang aircon, tsaka isang ref, TV, sa buong gabi. So, yung battery.